Ayan, shoutout sa ating lahat. Andito tayong muli sa ating munting channel at mag-reaction upload video tayo dito kay Nora, ang ina ni Roseanne. Nagiging viral siya doon sa interview ni Rob sa kanya. At mayroon siyang mga sinasabi doon at pakikinggan natin. Diyan sa thumbnail natin, nandyan siya, nandyan ako, at si Beyonce. Ang caption natin, dyan sa thumbnail natin, ay ina ni Beyonce, masama ang loob sa pinagsasabi ni Nora. Yan. Sabunutan ang buhok. Sabi niya, sabunutan daw niya ang buhok ni Beyonce. Galing naman. Manabunot ka. Aling Nora. Hanggang tuloy. Yung kalagayan mo ay sinasabi na sa mga comment section. Kaya wag tayong magsalita ng mga hindi maganda. Lalong-lalo na ay mayroon ding maibato sa'yo pabalik. Dahil masakit talaga pag tayo'y nabalikan. Dahil lahat tayo na tao, may mga bagay na makikita ang tao pag tayo'y hindi gusto. Kaya sa sinasabi mong sabunutan mo ang buhok ni Beyonce at kung ano-ano, pakinggan natin to mamaya. Pero bago ang lahat, tayo ay mag-shoutout muna sa ating mga kasamahan dyan sa grupo namin. Andyan si Ate Lydia Nabida, Sis Jacqueline Ducusin, Ermagalo Mix Vlog, Kaberks TV, Hasa 26 TV, Sil TV PH, Ate Glow Official, at ang inyong lingkod, Hayats Mix Vlog. At dyan sa thumbnail natin, nakasulat dyan, Hansel gusto puntahan si Nora. Hala, gaano kaya ito katotoo? Kung totoo man ito. Kasi may mga naririnig kami na mga chismis. Pero wag seryosohin dahil chismis nga. Chismis. Mayroon kaming naririnig na chismis na gustong puntahan ni Nanay Hansel si Aling Nora. Kung totoo yun. Pero kung ako, kay Hansel, wag mo nang puntahan, Hansel. Wag mo nang puntahan. Wala namang yan eh. Ngayon nga lang, nilamutak na ng mga supporters ng Team Guapa. Supporters ni Beyonce. Wag mo nang puntahan. Mga taong mga ganyan. Wag mo nang puntahan. Ipasa Diyos mo na lang. Ipasa Diyos mo na lang. Alam na natin yun, bakit niya nasabi yun. At dito, shoutout din natin sila Dr. Love, Ridsin, at si Beyonce Official. Suportahan natin guys sila at mga ibang reactor na neutral lang. Suportahan natin. Ayan. At shoutout na din sa mga grupo-grupo na nagsuporta dito kay Beyonce. Andyan ang Friendship Goal International, andyan ang Team Bisacol, Team Guapa Sakalam, Team Guapa All Out, at iba pang mga grupo-grupo dyan. Mayroong Team Labandera, may Team kung ano ba yung mga iba dyan. Pero itong mga binanggit ko ay talagang mga sponsor sila. Ayan, di ba? At i-shoutout din natin ang ibang mga individual na nag-sponsor. Andyan sila si Manay Liz. Ayan, nagsuporta yan, di ba? Si Ma'am Annalyn Rolinson, talagang hands-on. Nakita naman ninyo kagabi sa palipad. Hindi bumaba sa 99.9 ang pinapalipad na dollar. Nakailang palipad?
Nakailang palipad si Ma'am Annalyn. Andoon si Sir Winnie. O Ethan Hunt. Ethan _Hunt ba di number. At yung mga kasamahan din niya doon, nagpapalipad. Kasamahan niya doon sa grupo nila, Friendship Goal International. Ang dami-dami nila doon. Andoon sila si Langga Tintin, si Ma'am Langga Tintin, nagpapalipad din. Kaya maraming salamat dito sa mga sponsor na individual na tumutulong kay Beyonce. At andyan si Sir Leo D. Huwag nating kalimutan. Di ba? Kaya dyan sa thumbnail natin, pakinggan natin ang mga sinasabi ni Aling Nora at magbigay tayo ng ating opinion. Kaya gamitan natin ng Bluetooth speaker para maganda ang pakikinig natin. O, di ba? Pakinggan natin. Ay, ano? Idol mo, no? Oo, idol ko yan. Ano masasabi mo? Matapang ano? May mga... Umpisa tayo. Ay, ano? Idol mo, Kasi- no? Oo, idol ko yan. Kasi hindi nag-umpisa. Ay, litchi. Ay, ano? Idol mo, no? Ay, ano? Idol mo, no? Oo, idol ko yan. Ano masasabi mo? Matapang ano? May mga... Matabang yan, inaaway niya si Dr. Lab. Kayo kakampi. Dito. Ay, kayo. Nakakampi doon sa mga ano yun. Saan? Nakakampi doon. Baka na magpatulpo ka rin. Ay, hindi. Hindi. Nakapatol ko. Bakit? Nagalit nga ako doon sa mga ano yun. Pinagawa ano ng magandang napakalaking bahay. Tapos ano ginawa sa inyo. Yun lang. Inis na inis ako doon, nanggigil ako. Sabi ko pa na, Inis na inis at nanggigil siya at manabunot siya. Aling Nora? Kung ayaw mo madrag sa isyung ito, kasi ito si Rab, Rab, ito lang masasabi ko. Dahil nasilip din kita doon sa vlog doon sa kanila ni Carla na bahay. Binanggit mo din ang patulpo. Pero doon, walang ganon tulad ni Aling Nora. Tigilan mo yan, Rab. Tigilan mo. Kasi nagagaslighting ka sa mga magulang ng beneficiary o sa ibang angel. Huwag kang manggaslighting. Para matigil itong issue. Ginagawa mo nagagaslighting ka eh. Tigilan mo yang ganon. Kasi hindi ikaw ang mababash. Kundi tulad niyan, si Aling Nora ang nababash. At alam mo naman, si Aling Nora may kapansanan. At alam mo na marami din ang nakasuporta kay Beyonce. At may mga reactor, Rab. Sino ngayon ang pinupulutan sa comment section? Si Aling Nora. At ano ang mga pinagsasabi, Rab? Alam mo na yung tao may kapansanan at doon siya titirahin. Huwag mong gamitin ang mga magulang na beneficiary, tigilan mo yung kakasalita ng patolpo. Mukhang hindi ka nakamove on, Rab. Mukhang hindi ka nakamove on. Tigilan mo na yan. Mag-focus ka na lang dyan sa pag-charity. Kasi yan ang advocacy ng ama mo na sinusundan mo. Instead na yung issue mawawala, andyan ka. Nagagaslighting ka. Diba? Yun ang hindi maganda. O sino ngayon ang nagiging viral? Si Aling Nora. Ang daming nagsasabi, kampanirang kuba, dahil sa mga sinasabi niya. Bakit niya sabunutan si Beyonce? Alam ba niya ang buong kwento? O kasama yon sa script mo? O si Aling Nora sa'yo? Palapad sa papel, kumbaga.
Aling Nora, kung ayaw mo na ma-reaksyonan ka, mababash ka, pwede mo namang sabihin kay Rab. No comment, Rab. Ayaw ko ng issue. Hayaan na natin yun. Ipasa Diyos na lang natin. Pero magpakita ka ng gilas, ng ganun ang sinasabi mo, asahan mo, babalikan ka ng mga supporters at huwag kang magreklamo. Kasi pwede mo nang sagutin yan ng iwas isyo kay. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa ng anak mo? Di ba takip sa mukha? Parang nahihiya sa sinasabi mo? Diyan sa mga bagay-bagay na yan, para hindi kayo madrag dito sa social media at lalong-lalo na may kapansanan tayo, huwag na tayong sumali sa mga isyo. Lalong-lalo na may mga reactor na nagdipinsa dyan kay Beyonce. Huwag mong gamitin na yan. Huwag mong gamitin, Rab. Kung balak mong gumamit o gamitin ang mga beneficiary ninyo. Huwag na. Move on ka na. Move on ka na. Kasi sa issue na to, sino ang kawawa, Rab? Si Aling Nora. Si Aling Nora ang kawawa. Dito pa lang, Rab, wala akong nakita sa'yo na may concern ka sa mga beneficiary mo. Lalo na dito kay Aling Nora. At alam mo naman, Rab, na hindi magsasalita yan ng against sa iyo, against sa inyo. Kaya ito lang ang masasabi ko sa'yo. Tigilan mo na yan. Huwag kang mang-gaslighting. Para itong issue na to matapos. May mga reactor kayo dyan. Nasaan yung reactor na pinapalakpakan mo? Bakit na nahimik? Pero manggagaling sa bibig mo, ikaw yung magagaslighting, tatanungin mo sa tulpo-tulpo, hindi ka nakamove on sa tulpo? Hindi ka nakamove on sa issue na si Beyonce umalis sa alaga sa pang-aalaga mo? Tigilan mo yun, huwag kang ganyan. Kung sinong kausap mo, yun ang itatanong mo. Huwag kang magpatulpo ha, baka magpatulpo kayo. Parang halatado na hindi ka nakamove on. Kung si Beyonce walang silbi, dapat move on ka na. Pero mukhang hindi, Rab. Dito ako nadismaya sa'yo. Dito ako nadismaya. Huwag ka nang magtanong-tanong sa mga beneficiary mo. At isisingit mo ang tulpo. Dahil yung pinagtanungan mo at yung sumagot sa tanong mo, yun ang ma-bash. At hindi maiwasan, mapasama ka. Harap? Diba? Kaya tigilan mo ng issue, move on ka na. Yun ang pinaka-importante. Kung si Beyonce, walang utang na loob, wala ng silbi, dapat move on ka na. Pero hindi ka makamove on, ikaw yung nagpapaalala sa pamamagitan ng pagsasalita na tolpo-tolpo. Di ba, Rab? Sinong kawawa ngayon? Si Aling Nora. Ano ang pinagsasabi? Kampanirang kuba, paano yan natutulog? Anong posisyon pag natutulog? Di sinong kawawa na yan? Si Aling Nora.
Anong pakiramdam mo? At anong pakiramdam ni Roseanne? Kaya tigilan mo yan, Rab. Tigilan mo kasi hindi maganda. At doon sa naririnig namin na pupuntahan ni Nanay Hansel, yun ang naririnig namin. Pero para sa akin, huwag mo nang puntahan, Hansel. Kung totoo man na pupuntahan mo, huwag mo nang puntahan. Wala ding silbi. Ipasa Diyos mo na yan. Yang mga taong hindi naka-move on dahil nakikita nila na si Beyonce tuloy ang blessing, at ano nga yung mga palakad nila na isyo na demonetize. O kagabi, ebidensya. Saan ang na-demonetize? Ngayon, buntis. Diba? Kaya hayaan mo na yan, Sen. Huwag mo nang puntahan kung totoo man. Kaya hanggang dito na lang tayo. Tigilan mo na to, Rab. Gaslighting ka ng gaslighting sa mga beneficiary mo.